For today's video is gagawa po tayo ng itlog na pula at ang gagamitin po natin ay itlog ng manok. So last year, nagawa na po tayo ng itlog na pula at ang gamit lamang po natin ay itlog ng itik. So madaming katanungan doon na nagtanong ating tipid kids, pwede bang gawin yung itlog ng manok? So ngayon, masasagot na po yung inyong katanungan. At dito, parang experiment din po yung gagawin ko kasi ang ginagawa po namin is yung itlog ng itik. So ngayon lamang po kami gagawa ng itlog ng manok. Ano ang pinagkaiba ng itlog na maalat na gamit ay itlog ng itik at gamit ay itlog ng manok? Kaya panoorin nyo lamang po hanggang huli kasi yung inyo po maaaring katanungan tapos yung katanungan nyo po doon sa nakaraan po nating video last year is ipapaloob na po natin yun dito sa video. Sabay-sabay po nating alamin, tuklasin ang paggagawa po ng itlog na pula gamit ay itlog ng manok. Okay, so dalawang solusyon po yung gagamitin pa rin po natin. Yung una is yung babad sa putik, galing sa nuno sa punso, at yung pangalawa is yung sa tubig. Ginawa pa rin natin dalawa kasi sabi ko nga po sa inyo, para sa akin ito din po ay experiment kasi gusto ko din i-try kung ano po yung pinagkaiba ng babad sa putik gamit ay itlog ng manok at babad sa tubig, gamit po ay itlog din po ng manok. So makikita ko yung comparison po ng dalawa. So itong gagamitin nating putik na ito is last year pa din po ito. So wala pa rin siyang parang pinagbago. Ang nangyari lamang po dito is umibabaw po yung pinakang tubig. So ang ginawa ko lang dito is hinalo ko. So ito po yung dahilan kung bakit dapat ay nuno sa punso ang gagamitin po natin, yung lupa. Kasi kahit tumagal siya, kahit umabot po ng taon, hindi pa rin po bumabaho yung putik kasi kinumpose na nga po ito ng anay. Tulad po nito, ito pa rin siya. Walang pinagbago, hindi mabaho. So ito, talagang itinago namin to, hindi namin itinapon kasi alam namin na gagawa pa rin kami ng itlog na pula. So dahil ito po ay may asin na, hindi na po tayo maglalagay. So ngayon, tig 10 yung gagawin po natin. So gagamit po tayo ng 5 brown. Tapos gagamit din tayo ng 5 white egg. So bago po tayo magbababad, kailangan ay huhugasan po muna natin yung mga itlog. So hindi ko na po pinakita para hindi lang po ganong pahaba yung video po natin. Pero doon sa last year, video po natin, step by step po natin yung ginawa. So pwede nyo po ulit siyang mapanood. Ang isang kaibahan pa kapag itlog ng itik yung ginamit po natin is kapal po yung balat niya. Kahit medyo magpauntok-untok ay hindi pa rin siya agad-agad mababasag. Pero kapag itlog ng manok yung gamit po natin, kailangan po talaga is careful po talaga sa paghawak kasi mabilis pong mabasag kasi manipis po yung balat. Ilubog lamang po natin sa putik. Pwede na po nating takluban. Okay, so sa pangalawang solusyon naman po tayo, yung babad naman po sa tubig. So dito is gagamit po muna tayo ng isang lalagyan, 1 litro ng tubig. So dami naman po ng pagbababadan po natin, wala naman pong kaso. Kung madami or kaunti, basta mahalaga po doon is lubog yung mga itlog po natin. Bababad naman po sa tubig, dalawang paraan yung pwede po nating gawin. Yung una, maglalagay tayo ng asin sa tubig. Pagkatapos, kapag natunaw na natin yung asin, itetest natin yung itlog kung lulutang na. So kapag lumutang na po yung mga itlog, ibig sabihin maalat na po yung tubig. Tapos, yung pangalawang paraan, hanggat natutunaw po yung asin po natin, is pwede pa po tayong magdagdag ng asin. Kasi dadating po yun sa punto na kahit anong halo po natin, kahit lutuin po natin yan, hindi na po matutunaw yung asin po natin. Ibig sabihin po nun is okay na po yung asin po natin, maalat na. Ngayon, pwede na po natin itong ilagay sa paglulutuan po natin. Tubig lamang po yung papakuluin po natin, hindi po kasama ang itlog. Okay, so ilang minutes lang is kumukulo na yung tubig po natin. Pwede na po natin yang patayin. Ngayon, syempre, iintayin po muna nating lumamig. Tapos, magbabalik po ulit tayo. So, dahil malamig na yung ating brine solution, ngayon, gagamit po tayo ng isang lagayan. Ibubuhos na po natin yung pinalamig po nating brine solution.
Gagamit po tayo ng isang plastic, tapos kukuha po tayo dito ng tubig. Bubuha lamang po natin ng mahigpit. Tapos, ilalagay lamang po natin sa ibabaw. So, ginagawa lamang po natin to para yung itlog po natin ay hindi lumutang. Para mababad siya talaga ng ayos, di ba? Kasi kailangan nakalubog talaga sa tubig yung mga itlog po natin. Ngayon, maglalagay na po tayo ng tanda para hindi po tayo nalilito. So, ngayon ay September 4. Dalawang date yung isusulat ko dito. September 4, ginawa. September 14, ika 10 days. So, babalikan po natin to ng 10 days. Itatry po natin. Itlog ng manok po natin is mas mabilis siyang magkakaroon ng alat or lasa kasi manipis nga lang po yung balat. Nung nakakaraan sa video natin is 14 days kasi medyo makapal po yung pinakambalat ng ating pong itlog ng itik. Tapos lalagyan na din po natin ng note ng September 18. Ito naman po yung ika-14 days. So, ayan po yung nakasulat dito. September 4 ginawa, September 14 ika-10 days, September 18 ika-14 days. So, ngayon okay na po ito, on the way na po sa pagiging itlog na maala. Kaya stay tuned lamang po kayo hanggang huli. Basta ika-10 days, magbabalik po tayo. Okay? After 10 years, tayo po ay nagbabalik muli at ngayon po ay September 14 at ika-10 days po. Ngayon, itatry po natin ito. Ilalaga lamang po natin ang mabilis kung meron na pong lasa. So, itong kulay white, galing po sa babad sa tubig at yung kulay brown is galing po sa babad sa puti. Huhugasan ko lamang po. And then, ilalaga lamang po natin ito ng mabilis. At kapag okay na, lalagay ko lamang sa tubig para hindi naman po ganun kainit. Pero ito po ay binalatan na din po namin ni Ate Rog para mabilis lamang po kami. So, nagtiis lamang po talaga kami ng init ng kamay. Excited na kasi akong malaman kung ano ba ang kahitsurahan nitong ating itlog na manok na ginagawa nating itlog na maalat. Tikman lang natin ito kung may lasa. So, kung may lasa na, go na tayo sa pagluluto. So, kung wala, continue tayo sa pagbababad ulit. Abutin natin yung 14 days. Ito muna. Harap! Ito din na. Ito yung ating brown egg, tapos ito yung itlog ng manok. Wala yun ang diferensya at meron din pong pinagkaiba yung lasa nan. Ngayon, dahil ito po ay meron ng lasa sa loob ng 10 days, so ito po ay ilalaga ko na po ng diretso. Kasi ito pong pagkakalaga ngayon, parang nilagang itlog pa lamang po. Ngayon, titingnan natin kung sa loob ng 8 hours, katulad po nung ginawa natin, nung nakakaraan po natin video, so pagtagal ng pagkakaluto, pagganda naman po ng itlog na pula po natin. Ngayon, hindi natin alam kung pagtagal ba ng luto nito is may ikagaganda pa yung itlog na maalat na ginawa po natin. Yung manok nga po, yung ngayon. So ngayon, ito po ay huhugasan ko po muna lahat bago po ilaga. So, uunahin po natin itong babad sa tubig. At kapag nahugasan na po natin, idediretso lamang po natin ito sa mga pisnet. At ito naman pong babad sa putik, ganun din po, huhugasan lamang po natin at idediretso na din po natin ito sa pisnet. So, mas better po ito para yung mga itlog po natin ay hindi magkauntog-untog at hindi po mabasag. So, lalagyan lamang po natin ng tanda para hindi po magkapalit. So, itong babad sa putik, lalagyan ko lamang po ito ng tali para sure lang na hindi magkapalit yung babad sa tubig at babad po sa putik. So, yung itlog po ay dapat lubog sa tubig. So, ito ay pakukuluan po natin. Magbabalik po tayo mamaya kasi kapag kumukulo na, saka po tayo mag-o-oras. Okay? So, hintayin lang natin kumulo. Okay, so ayan. Kumukulo na siya, nakikita nyo ba? So, umuulbok-ulbok lang siya. Hindi po
po natin kailangan dito ng malakas po yung apoy po natin. Kasi kapag nilaksan po natin, may posibilidad na maguntugan yung mga itlog so mababasag. So ito ay pakukuluan natin ng 8 hours. So ngayon ay 1:00 ng hapon. So babalikan natin siya ng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alas 9 ng gabi, mamaya babalikan po natin. Okay, so habang niluluto natin yung ating mga itlog, ngayon, sasagutin po natin yung ilang katanungan dun sa last video po natin nung nagawa po tayo ng itlog na maalat. Pero hindi na po natin lalahatin kasi medyo madami po yun. Medyo hahaba na po yung ating pong video. So yung pauna-unahan ditong tanong, pinakita mo pa yung label ha, not for food use. Ano ba ang pagkakaintindi mo dito sa nakasulat eh? So madaming question pa naman to tungkol dito. So ito na yung unang-una kong nakita, kaya ito na yung binasa ko. So ito yung ginamit natin doon. Noong nakakaraan, hindi ko pa siya natapon. So 1 year na po ito. Talagang hindi ko siya tinapon kasi gagawin ko nga po ulit siya ng video. Pero ginawa ko po itong itlog na maalat. So dapat hindi na ako magkukulay doon. Dahil pamilyar naman po tayo sa paggagawa po ng itlog na maalat is merong kulay. Ngayon, nag-search po ako online kung ano po yung pinangkukulay sa itlog na pula. Ito po yung lumabas online. May mga nakita din akong comment doon na ito po yung pinangkukulay nila doon sa paggagawa po ng kanilang itlog na maalat. So, kaya ito na din po yung na-order ko. Ang tanong ni ate, kung ano ba daw yung pagkakaintindi ko. Ang nakalagay po dito ay not for food use. Ang pagkakaintindi ko, bawal siyang gamitin na pangkulay sa puto, pangkulay sa tosino. Sa isip ko naman, labas ng egg yung kukulayan. Kaya naisip ko na pwede nga siyang ikulay. Pero yun po ay nakadepende po sa atin kung kukulayan po natin. Kasi pwede naman po tayong gumamit ng food color sa pagkukulay po ng itlog na pula. O kaya naman, para talagang safe, so pwede hindi po natin kulayan. Pagpalagay na lang natin kung gagawin natin business, so magpapagawa po tayo ng sticker na may nakasulat po na salted egg. Tapos, ididikit lang po natin dyan. Nasa sa atin na naman po yon. Basta, ang mahalaga po doon, naging aware po tayo sa pangkulay na ginagamit po sa paggagawa po ng itlog na pula. So, itatapon ko na to, hindi na ako magkukulay kasi baka magalit na naman kayo sa akin. So, sa pangalawang question na po tayo. Seriously, ate, 8 hours. Medyo mahaba nga siya. Kaya po natin pinakukuluan ng mahaba para yung shelf life po ng ating itlog na maalat is mas humaba. Kasi mas mag-evaporate po yung water content po ng itlog. So halimbawa, pinaiklian po natin yung pagpapakulo dun sa ating itlog. May tendency po nun na mas mabilis ma-expire yung itlog ng maalat. So diba, parang mas malaki yung masasayang sa atin kasi mas iikli yung expiration po ng itlog na maalat na ginawa po natin. Halimbawa, kung talagang kakaririn natin itong paggagawa po ng itlog na maalat, so maramihan na po yung gagawain po natin para tipid po tayo sa gas. Tapos kung naalala nyo, sinabi ko po, kapag pakukuluan po natin ito is mahina lamang po yung pinakang apoy na tulad po nito. Diba? Parang nag-i-in-in lamang po. Kailangan ay nabulak-bulak lamang po yung tubig. Hindi po kailangan ng malakas na apoy kasi ang mangyayari po doon, mababasag, makakrak po yung itlog po na nilalaga po natin. Halimbawa, merong nakabili sa atin, tapos hindi po kaagad nakain. Saka binuksan nung nakaraan ng 1 buwan. Tapos mapapasabi sila na ang sarap pala ng itlog na maalat doon kasi 1 buwan na bago ko siya nabuksan, so hindi pa rin nagbabago yung amoy or lasa ng itlog na maalat. Diba? So yun po yung dahilan kung bakit kailangan na mahaba po yung oras na ilalaan po natin sa pagpapakulo po ng gagawin nating itlog na maalat. Pero kung pang bahay, di pwedeng saglit lang, tapos lagay na lamang po natin sa ref. Merong nag-ano din dito, buti po at di naputok yung itlog. Di po daw dapat takpan pag maglalaga ng itlog. Dahil gas yung ginamit natin, so control po yung lakas ng apoy. So dito, kahit may takip yung ginawa ko, hindi naman siya nag-uuntog-untog. Kasi ang kagandahan doon, nakalagay din siya sa net. Pero tingin ko, halimbawa kung apoy o kaya uling, so hindi natin control yung apoy nun. So mas better po doon, hindi na po natin lalagyan ng takip. Para kahit medyo malakas yung apoy, hindi siya mag-uuntog-untog.
pinakamarami naman pong katanungan dito is kung pwede daw pong gawain yung itlog ng manok. So, ito na po yan yung ginawa po natin. Kaya malalaman po natin. Kaya panoorin nyo lamang po hanggang huli. Tapos, malalaman din po natin dito alin po yung mas magandang gawain. Yung itlog na puti o kaya yung brown. So, sa totoo lang, medyo alanganin ako kung itlog ng manok yung gagamitin po natin kasi manipis po yung balat nun. So may tendency na mas marami yung mabasag kumpara po sa itlog ng itik na matibay po yung balat. So itong paraan na ito, yung gamit ay itlog ng manok, ito po yung wala bang makuhanan ng itlog ng itik, lalo na kung nasa ibang bansa po tayo or nahihirapan po tayong humanap ng itlog ng itik. Mas madaling hanapin yung itlog ng manok. Tapos yung iba naman talagang gusto is itlog ng manok, ayaw po ng itlog ng itik. So may option, may idea tayo kung gagawa po tayo ng itlog na maalat. Tapos sabi, mas mababa daw yung cholesterol ng brown egg kumpara po sa itlog ng itik. Di ba? So, magbabalik po tayo. So, ayan. Tapos na yung ating itlog na maalat. Kulang-kulang 8 hours na siya. Ang pa 8 hours natin ay 9 o'clock. So, ngayon ay 8:48 na. So, okay na to. Hindi ko na siya tatapusin. Yung 9 kasi di ba ilang minutes na lang. 8 minutes ate. Ngayon, papatayin ko na po ito. Okay? Ayan. Diba? Pinakuluan lamang po natin yan sa mahinang apoy. Tapos, ganun lang po ang style nung pag bulak-bulak-bulak-bulak niya. Ganun lang po kahina yung apoy. So, hanguin na natin. Halimbawa, kung maglalagay po tayo ng kulay ng itlog na maalat, so pagkahango po natin, diretsyo na po sa kulay. Para mas kumapit po yung kulay dun sa itlog na maalat po natin. Pero ako hindi na po ako magkukulay. Kasi baka mamaya, awayin na naman ako. So, joke lang po yun. So, sadyang hindi ko na siya kukulayan. Kasi, talagang pag nagagawa po ako ng itlog na maalat, hindi ko naman po talaga siya ay binibenta. Nagagawa po ako ng pangregalo o kaya panggamit po namin dito sa bahay. So, mamaya, magbabalik po tayo kapag malamig na. Ngayon, kakain po muna kami. Kasi nagre-reklamo na yung mga chikiting ko. Gutom na daw sila. Okay? Okay, so aabutin na po tayo na masyadong gabi kasi ang oras po ngayon ay 11 o'clock na. So, dahil kontrolado natin yung apoy niya, kahit may takip siya, so walang nabasag dun sa itlog. Nice. Yung tinalian natin, natandaan natin na babad sa putik. Ngayon, meron pa akong nabasa pala doon, hindi ko nasabi kanina. So, dahil daw sa tagal ng pagkakalaga ng itlog, so nawala na daw yung lasa niya. Kahit matagal po natin niyang ilaga, hindi na mawawala yung lasa niya kasi kumbaga nakakapit na dun sa egg. So, kukuha tayo ng isang brown sa babad sa puti, tsaka isang puti na babad sa tubig. Okay, so biyakin muna natin kasi baka maghalo. Mamaya ko ipapakita sa inyo ng malapit. Biyakin ko muna. So, mamaya ko ulit ipapakita. Excited. Tapos, kuha tayo ng babad sa tubig na brown at kuha tayo ng puti. Okay, so ito yung babad natin sa tubig. Yan. Tapos, ito yung babad natin sa puti. So, sa hitsura is merong pinagkaiba talaga. So, unang-una, dito sa babad sa tubig, pag titingnan natin, parang nilagang itlog, pero medyo may pagkakaiba lang ng kaunti kasi parang mas dark yung kulay niya and then, medyo brown din itong gilid. Yan, kung mapapansin po natin. Kung mapapansin natin, itong babad sa puti is medyo nalalapit sa itlog ng itik. Okay, so ito yung pinakang white egg, parang medyo may mantika ng kaunti. Tapos, itong brown egg, kung sa first na lang, hindi ko alam kung kita ng malinaw sa camera, pero, ayan o, medyo mamantika. So, ang gagawin ko, hahatiin ko pa siya. Titingnan ko kung talaga nagmamantika pa siya sa bandang gitna. Okay, so nagmamantika rin siya mga katipid tips. Ayan, di ba? Sa dalawa, mas nagmamantika yung brown egg, yung babad sa puti. Pero, yung babad sa tubig na brown egg, hindi siya nagmamantika. Kitang-kita yung pinagkaiba ng dalawa. Ngayon, para makasigurado pa tayo, magbibiak pa tayo ng isang brown egg. Baka naman itong isang piraso lang, di ba? Tayo dito sa babad uli sa tubig para maikumpara ulit natin. Baka naman kasi ito lang yung iba. Oh, talagang iba. Ganun na rin yung itsura niya, no? So, ngayon, ang gawin natin is magbiak tayo ulit dito sa babad sa puti.
Oh, 'di ba? So, ito siya. So, iba pa rin yung itsura ng yolk niya. Parang malangis-langis pa rin. So, ayan. Inabot na po tayo ng ulan. Ito yung babad sa tubig. Tapos, ito yung babad sa putek, white and brown din. Okay, so ayan yung pinakaiba ng dalawa. Nakulog-kulog na, bilisan na natin, baka mag-brown out. Lumalokal pa ang pula. Nakikinig niyo ba ako? So, lalaksan ko na lang yung boses pero hindi po ako galing. Una titikman na natin is yung babad po sa tubig. Sarap naman papakan na to. Wow! Ito yung sa babad sa putek. Yummy! So, kapag nagpapalimas tayo ng ulan, magkape muna tayo. So, ito po ay kaping barako tayo Batangas. Sa wakas, may tutuloy na din po natin itong ating itlog na maalat gamit po ay itlog ng manok. Ang tagal tumila ng ulan hanggang sa inabot ng brown out. Okay, so ito, tinakluban ko lang. Okay, so unang-una masasabi ko dito, yung pinakang amoy naman po ng itlog, maihahalin tulad naman po natin sa itlog na maalat. Pero, meron pong pinagkaiba yung babad sa tubig at yung binabad po natin sa putek. So, babad po sa putek is maihahalin tulad ko po ito sa itlog na maalat, diba? Kitang-kita naman po dun sa itsura. Tapos itong babad sa tubig, parang nilagang itlog, pero iba pa rin yung texture niya. Kasi yung texture niya, yung white dito, is maihahalin tulad din naman natin sa itlog na maalat. Pero sa itsura, yung babad sa putek, yung okay. Kasi ito parang mga light lang yung egg yolk. So ito, dark. Tapos medyo naglalangis talaga siya. Hindi ko din siya alam paano nangyari yun. Kasi same lang naman yung pagbabad natin, ganun katagal. Tapos yung pagluluto natin, ganun din siyang katagal. So, bakit meron pinagkaiba? Diba? So, halimbawa, meron pong nakapanood nito na talaga nagagawa na po ng itlog na maalat. So, sana makomment nyo dyan, mabigyan nyo kami ng idea kung bakit magkaiba yung sa tubig at saka yung sa putek. So, sa alat naman maalat siya, pero reasonable pa. Yun talagang masasabi na itlog na maalat. Kumbaga, para sa akin, isakto lamang siya. Yung pinakang tips naman po dito sa paggagawa ng ating itlog na maalat, pwedeng mas mapabilis pa. Kasi nakadepende din naman po yon sa dami ng asin. So kung mas madami yung asin, mas mabilis yung araw ng pagbababad. Pwedeng 4 na araw lang, pwedeng 5 araw. So nakadepende po yun sa asin. Kaya ang ganda po dito, halimbawa, kung gagawa po tayo nito, para mag-experiment din po tayo. I-try lang natin, ilagaan natin kung meron ng lasa at kapag meron ng lasa, so pakuluan na po natin. So diba, may option kung gusto natin ng mas mabilis lamang po yung babad. Magtatanong Ate Tipi Tips, ano po yung mas magandang gamitin? Itlog na puti or itlog na brown? Pero para sa akin, mas maganda kung brown na itlog kumpara po sa puti. Pero, syempre, iba pa rin po ang itlog ng itik kapag ginawa po natin itlog na maalat. Kumbaga, authentic talaga yung lasa. Pero kung talagang wala po tayong makuha, is pwede na rin po itong itlog na puti. Tapos, kung bibili po tayo ng itlog, mas better pa rin na itanong natin kung organic. Ano po ba yung organic na itlog? So, sabi, yung tinutuka daw po ng manok is hindi purong feeds. Kasi kapag purong feeds, yung tinutuka, maputla yung kulay ng egg yolk. Pero kapag organic, yung egg yolk po nun is mapula or ma-orange-orange or talagang orange na yung pinakang egg yolk. So, ayun po yung palatandaan kung organic po yung tinutuka ng manok o kaya naman po ay hindi. Okay, so ito po, hindi ko na po i-costing para hindi na lamang po ganun kahaba yung video po natin. Kasi ang pinakang purpose natin dito is kung pwede nga bang gawing itlog ng maalat yung itlog ng manok. Tapos kung gusto nyo pa rin po na may idea sa costing, so ilalagay ko po yung link dito doon sa itlog na maalat po natin last year. So meron po tayong costing dyan. Ayan, kung meron pa po kayong katanungan, mag-comment lang po kayo dyan sa baba. At kapag meron naman po tayong time, nagre-reply naman po ako. So, kita-kits na lang po ulit sa mga next video po natin. Bye!